Tinawag akong walang utang na loob ng sarili kong mga magulang sa harap ng buong pamilya, pero nang lumabas ang nakatagong liham ng ama ko, biglang nagbago ang lahat. Ako si Mariel Santos, 27 taong gulang. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, paninisi at paboritismo. Mula pagkabata, lagi kong naririnig ang parehong salita mula sa aking mga magulang. Wala kang mararating. Buti pa ang kapatid mo. Pasalamat ka at pinapakain ka namin. Ang tatay ko na si Rogelio ay isang istriktong lalaki na halos walang ipinakitang pagmamahal. Ang nanay ko namang si Lorna ay laging kinakampihan ang bunso kong kapatid na si Jessa. Habang lumalaki kami, ako ang naging tagalinis, tagabayad ng utang, tagaalaga ng bahay, at kalaunan, naging tagasalo ng lahat ng problema nila. Pero hindi ko alam na darating ang araw na mabubunyag ang isang lihim na iayanig sa buong pamilya namin. Pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo, agad akong nagtrabaho. Araw-gabi akong nag-overtime. Habang ang mga kaibigan ko ay nagbabakasyon at bumibili ng mga gusto nila, ako naman ay nagpapadala ng malaking bahagi ng sweldo ko sa bahay. Kapag may bayarin, Mariel, ikaw muna. Kapag may utang, Mariel, ikaw bahala. Kapag may emergency, Mariel, maghanap ka ng paraan. Minsan halos wala nang matira sa akin. Ngunit hindi man lang ako nakarinig ng salamat. Sa halip puro reklamo. Bakit maliit lang padala mo ngayon? Yan lang. Akala namin tataas na sweldo mo. Parang ilhil lang ang tingin nila sa akin. Dumating ang ika-negatibo 6 na kaarawan ng tatay ko. Nagtipon ang buong pamilya. Masaya sana ang lahat. Hanggang sa may isang kamag-anak na nagtanong. Si Mariel ba ang pinakamalaking tumutulong sa bahay? Ngumiti ako ng mahina. Pero biglang tumawa ang nanay ko. Siya. Hindi ah. Natahimik ako. Nagpatuloy siya. Kung tutuusin, kulang pa nga ginagawa niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pagkatapos ay tumayo ang tatay ko. At sa harap ng lahat, sinabi niya. Walang utang na loob yang anak na yan. Tahimik ang buong handaan. Parang huminto ang oras. Nanginginig ang kamay ko. Bakit mo nasabi yan? Tumayo siya. Namumula ang mukha. Dahil kung mahal mo kami, ibibigay mo lahat ng kinikita mo. Nagulat ang lahat. May mga napatingin sa akin. May mga nagbulungan. May mga umiiling. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumulo ang luha ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko. Lumaban ako. Miney. Huminga ako ng malalim. 11 taon akong tumutulong. Binayaran ko mga utang ninyo. Pinagamot ko kayo. Pinag-aral ko si Jessa. Ni minsan hindi ako humingi ng kapalit. Tahimik ang lahat. Nagpatuloy ako. Pero hindi ninyo ako minahal bilang anak. Nabigla ang mga kamag-anak. Namutla si mama. Anong pinagsasabi mo? Katotohanan. Mabilis akong umalis. Habang umiiyak. At iyon ang unang gabi na hindi ako bumalik sa bahay. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ako ng tawag. Na ospital ang tatay ko. Agad akong pumunta. Pagdating ko, mahina na siya. Hindi niya ako matingnan ng diretsyo. Bigla niyang inabot ang isang lumang sobre. Basahin mo kapag wala na ako. Kinabahan ako. Ano ito? Tumulo ang luha niya. At iyon ang unang beses na nakita kong umiiyak ang tatay ko. Pagkalipas ng ilang araw, pumanaw ang tatay ko. Pagkatapos ng libing, binuksan ko ang sobre. Nanlamig ang buong katawan ko habang binabasa ko. Nakasulat doon. Mariel. Kung binabasa mo ito, wala na ako. May sikreto akong itinago sa buong buhay ko. Hindi kita tunay na anak. Nabitawan ko ang liham. Hindi ako makahinga. Nanlalabo ang paningin ko. Nagpatuloy ang sulat. Natagpuan ka namin ng nanay mo sa harap ng isang simbahan noong sanggol ka pa lamang. Iniwan ka roon. Inampun ka namin. Ngunit habang lumalaki ka, natakot akong mas mahalin kita kaysa sarili kong anak. Kaya itinulak kita palayo.
Pinaniwala ko ang sarili kong tama ang ginagawa ko. Pero mali ako. Ikaw ang pinakamabuting anak na nakilala ko. Hindi ko napigilan ang paghagulgol. Lahat ng sakit. Lahat ng sama ng loob. Lahat ng tanong. Biglang nagkaroon ng sagot. Akala ko iyon na ang pinakamalaking sorpresa. Hindi pa pala. May isa pang dokumentong kasama sa sobre. Isang titulo ng lupa. At isang liha mula sa abogado. Nakasulat doon. Ang lahat ng personal na ipon at lupa ni Rogelio ay ipinamamana kay Mariel. Natulala ang buong pamilya. Lalong nagalit si Jessa. Ano? Hindi pwede yan. Sigaw niya. Mahal niya ako. Ngunit may isa pang liham. Maikli lang. Mariel ang tunay na nagmahal sa amin. Siya ang karapat-dapat. Natahimik ang lahat. Pati ang nanay ko. Makalipas ang ilang buwan. Biglang dumating si mama sa apartment ko. Payat na payat siya. Namumugto ang mata. Pagbukas ko ng pinto, lumuhod siya. Anak, patawarin mo ako. Napaiyak ako. Hindi ko inaasahan iyon. Alam kong sinaktan ka namin. Alam kong kulang kami. Pero mahal kita. Tahimik akong umiyak. Dahil iyon ang unang pagkakataong narinig ko ang mga salitang matagal kong hinintay. Hindi ko nabawi ang masasakit na taon. Hindi rin nabura ang mga sugat. Ngunit natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para kalimutan ang sakit. Ito ay para palayain ang sarili mula rito. At minsan, ang mga taong pinakamalakas makasakit sa atin ay sila ring magtuturo ng pinakamahalagang aral sa buhay. Moral lesson. Hindi sukatan ng pagiging mabuting anak ang laki ng perang na ibibigay mo. Ang tunay na pamilya ay hindi dapat nakabatay sa utang na loob, kundi sa pagmamahal, respeto, at pagpapahalaga. At kahit gaano kasakit ang nakaraan, ang pagpapatawad ay maaaring maging susi upang makahanap ng kapayapaan at makapagsimula